Kaya kung alisin sila, ay magkasama silang dalawa. Sige. Pala ko aabot ako para pagsabihan sila. Pero wala na, hindi na tayo umabot. Hindi ko ako natulog at high blood ako, baka ako dito na mamatay. Kung mamatay ako dito, yung magpabulok. Kasi wala sila dito. Una-una pumasok sa isip ko, bakit di man lang nila naisip na mag-isa ka dito? Hindi ito yung tamang panahon para iwan ka kasi mahina ka, may sakit ka. Kailan daw ang planong babalik sila? Kung hindi 3 araw, 4. Tatay, naniniwala ka ba sa akin hindi ka agad siya makakabalik? Hindi magkabalikan, wala pati yung kwarta. Yan ang nga po sinasabi ko. Magandang hapon sa lahat ng ating mga manonood, sa ating mga supporters, sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ngayong araw po ay nandito kami sa lugar ni Nanay Isin at ni Nanay Rowena at saka ng asawa ni Nanay Isin, si Tatay Doro, para po bigyan natin ng pinangako natin para kay Nanay Rowena para sa kanyang pag-uwi. At may mga nais din ako sabihin sa kanila dahil nga sa nangyari nitong last vlog natin sa kanila. Kaya tara, samahan nyo kami ni Rans, punta na po tayo dun sa kanila. Grabe po ang panahon. Mabuti na lang tumigil-tigil yung ulan, no? Kanina sobrang ulan talaga. Sabi ko nga baka hindi na naman kami makakalabas, baka hindi na naman makakapunta dito. Mabuti na lang tumigil yung ulan at sinamantala namin. Pagtigil, alis agad kami ni Rans, punta agad kami dito. Biyahe agad kami. Sana nandito sila para makausap natin. Wala yata. Tay! Andiyan po sila, Nanay? At hindi nga ako nagkamali sa iniisip ko dahil sabi nga ni Tatay Doro ay umalis na nga sila. Saan po sila nagkuha ng pamasahe? Wala. Ano po sila umuwi? Kasi sa auto siguro? Ha? Nagsakay siguro sa auto. O nga po, saan sila kumuha ng pamasahe po nila? Pero andun eh, parang mayroong 200 o 2,000 siya. Ito sa nakwarta. Si Nanay Rowena? Hindi naman po kakasya yun sa kanilang dalawa. Siguradong din sila mga partigil sa area. O ganun. Doon sila ang daming banggang pabordo sa real. Kaya halika nga tayo, medyo maingay yung aso nyo. Talagang iniwanan pala kayo dito mag-isa, no? Parang itong umimatay dito sa tao ko. Paano ka? Pagpipirit na kilos. Ha? Dito kaya tayo, kukuha ko sa tatay ng upuan. Kukuha na lang kita. Ay, baka kagatin ako ng aso ay. Dahan-dahan lang tayo, ha? Grabe naman. Iniiwan talaga si tatay. Para sa akin kasi, mga kabayan, sasabihin ko po sa inyo yung reason kung bakit hindi kagad talaga ako dito. Isa pang reason kung bakit hindi talaga agad ako dito nakabalik. Bukod dun sa mga nilakad natin na yung kay na commander, tas yung sa binablog natin, may reason po talaga din ako na gustong sabihin sana kay Nanay Rowena at saka kay Nanay Isin, kaso wala na sila, umalis na pala talaga sila. So ayun, sa Tatay Doro na lang naiwan dito mag-isa. Yan. Nagkita na silang mag-ina. Ha? Nagkita na silang mag-ina. Oo. Sumama pa rin yung sa mag-ina. Oh, yun nga din ang para sa akin ay, kumbaga naiintindihan ko naman sila na matagal sila hindi nagkita. Pero kumbaga naman yung pagkakataon na nagkita sila, kahit paano naman maiibsan na yung nararamdaman nilang lungkot. At mayroon naman mga susunod na pagkakataon na pwede sila magsama ng matagal-tagal. Upo ka. Ang nag-utos sa kanya para pumunta sa kanya. Sino po ang nag-utos para pumunta? Dito, yung asawa niya. Kung siya lang daw, hindi siya na punta rito. Sino po ang nag-utos? Yung asawa niya, lalaki. Yung asawa niyang lalaki ang nag-utos sa kanya na Pumunta rito. o tapos? Gusto siguro yung kunin kami. Oo. Ayaw kung umaras dito. Ayun nga, ay kaso naman, kayo naman, kampante kayo dito, di ba? Hindi mo yung kalpante at may sakit ako eh. Hindi, ibig sabihin ko po, mas gusto niyo dito kumpara doon. Kasi nga doon, isipin nyo na magiging pabigat kayo, sabi niyo sa akin dati. Sabi dagat pati yun. Oo.
Kaya ngayon nga po ang sinasabi ko, okay Tatay Doro, ganito. Nagpunta ako dito dahil bibigyan ko sana sila ng pamasahe. Bibigyan ko sana sila ng pera. Ito, may dala nga ako ditong may dala ako ditong pera mga kababayan na nakabukod. Ito, para dapat ito sa pamasahe nila. Ito po ay galing sa munti nating kinikita dahil gusto niyang isama yung mama niya, pero gusto ko sana muna silang sabihan talaga tatay bago niya isama yung mama niya. Na para sa akin tay, nung una kasing pagpunta namin dito, nung sinabi nila, nagulat ako na isasama daw si Nanay Isin. Yung pakiramdam ko noon parang sinubukan ko lang sila na kung hanggang sa huli ayun para magiging desisyon nila, naiwan ka nila dito. Kasi alam ko na kagad na may iwan ka kung isasama niya si Nanay Isin. Kasi nga alam ko ayaw mong sumama. Hindi, para sa akin, hindi nila naisip na mag-isa ka lang ditong may iwan, papaano ka dito, wala sa yung mag-iintindi dito. Na kumbaga para sa akin naman kay Nanay Rowena, sana inisip niya din na may iba pang pagkakataon para magsama naman sila. Di ba? Hindi sa ngayon na mahina ka. Hindi ito yung tamang panahon para iwan ka kasi mahina ka, may sakit ka. Nagpuan ako para akong mawalang hiningkang iyang hagal. Nandun sila rin. Paano ka ngayon tatay? Paano ka kakain? Pinipilit yung pagkibo. Kahit nahihilo, ganyan. May kausap si Isin na pagsaingan ako araw. Mabuti tatay kung gawin yun. Hindi ba ka? Di ba? Hindi nga pumunta ngayon. Babayaran naman daw sa akin ni Isin pag... Ayan nga po yung sinasabi ko. Yung pinagkakatiwala kayo sa ibang tao, kagaya niyan, pinakiusap pala na ipagsain kayo. Hindi, wala naman, di ba? Yun po yung sinasabi ko ay, kaya nga po sa totoo lang tayo, nag-iba yung pakiramdam ko nung sinabi nga na isasama ka. Kasi ang una-una pumasok sa isip ko, bakit di man lang nila naisip na mag-isa ka dito? Kumbaga, para sa akin, walang problema. Kung mapipilit nila si tatay na sumama, why not? Isama ka nila doon, di ba? Wala sa akin problema kung kahit doon sila, kung gusto nila doon, kung papayag si tatay na doon, walang problema sa akin, isama po nila. Wag lang nilang iwan, kagaya nitong nangyari ngayon, talagang tuluyan na iniwan nila si tatay dito. Kailan daw ang planong babalik sila? Kung hindi 3 araw, 4. Tatay, naniniwala ka ba sa akin hindi ka agad siya makakabalik? Hindi makakabalikan, wala pati yung kwarta. Yan ang nga po sinasabi ko. Yun po ang ibig ko sabihin. Ang sinabi pong 3 araw, hindi po yung mangyayari, tay. Magkukupra sila. Mahina pati mo kung... Kahit po yung asawa ni Nanay Rowena nagtatrabaho, may pangangailangan sila araw-araw. Doon pa lang po, kapos na yung kinikita ng asawa niya sa pagkukupra, sigurado. Sa dami ba naman ng anak? Pakiwari ko, nag-iisa ko, mamatay ako dito. Pag sinusubok ko ng hilo at saka paghinga, hirap ako. Gawa ng sipon. Wow, si tatay dito, mga kababayan. Naiwan na mag-isa. Ang mga anak mo, wala bang pwedeng pumunta dito pansamantala? In-interest pa nga ng anak ko mamatay ako. Grabe naman yan. Yung anak ko sa una. Huwag ka na magbanggit, yaman mo na tayo. Hindi ko lubos maisip na natuloy pala ngayon. Sa Kalakwa abot ako para pagsabihan sila. Pero wala na, hindi na tayo umabot. Okay. Nung una talaga, dapat kahapon pupunta na kami dito. Pagkagaling namin sa check-up ni Commander, kahit na medyo gabi na, dapat idiretso kami dito para ibigay ko lang yung pamasahe. Hindi na sana ako mag-vlog, bibigay ko lang yung pera kung talaga yun ang desisyon nila. Pero, sasabihin ko sana na kung bibigyan ko sila ng pamasahe at isasama si Nanay Isin, ilabas nila ako kung ano man ang mangyari kay tatay. Kasi ayoko pong lumabas na kinonsente ko sila. Ayoko lumabas na binigyan ko si Nanay Isin ng pamasahe. Di ibig sabihin parang kinonsente ko na umalis sila, na maiwan si tatay. Kumbaga sasabihin ko sila na bahala sila, basta magbibigay akong pera. Kung iiwan nila si tatay Durot, ano mangyari kay tatay dito, sana wag ako sisihin na ibang tao kasi parang kinonsente ko sila na iwan si tatay dahil binigyan ko nga ng pera. Ibig sabihin parang kinonsente ko na umalis. Kaya medyo sumama yung loob ko na sabi ko bakit parang hindi man lang nila naisipan yung kalagayan ni Tatay Doro. Hindi man lang nila naisip na may sakit yung tao may iwan dito. 3 araw di po ako naniniwala.
pasalamat ako sa Diyos kung mangyari pong 3 araw ay nandirito na. Ang sabi ni Isi sa akin, 3 araw. Sabi ng anak, 4 daw na araw. Tatay, magiging 1 buwan pa po yan. Pasalamat na lang tayo kung sakaling ganun nga mangyari. Pero alam ko po na wala silang pagkukunan ng perang pamasahin ni Nanay Isin. Dapat ay hindi ka pumayag. Ay, yun ang gusto nila eh. Mag-ina sila. Pero kung ikaw tatanungin, tay, Na, kung ikaw ang tatanungin, papayag ka ba na umalis sila? hindi. Bakit tayo hindi mo sa kanya sinabi yan? Sinubukan mo bang sabihin? Hindi. Hindi ko sinabihan sila. Yung, gusto ko nga nung anak ni Isi na isama ako sa Lourdes. Ayaw ko. Gusto pala kayong isama kahit paano. Yun na nga po ang ibig ko sabihin. Kumbaga, kung sinabihan si tatay na ayaw niyang sumama, hindi na lang din sinama si Nanay Isin, di ba? Tama naman. Kasi kung ayaw ni tatay at hindi mapilit, wag na isama din si Nanay Isin. Sila yung mas malakas, sila yung bumisita dito, di ba? Ganun sana. Sila yung mas may kakayanan na kumilos ng mas malakas. At kung may maiwan man doon, may mag-aalaga, andun yung mga magulang ng asawa niya. Sa inyo, pag naiwan kayo, wala sa inyo mag-aalaga. Yun sana. Hindi kong kim. Yung mga vlog namin na nakaraan, talagang tumatawa lang ako, pero nasa isip ko na yun na papakinggan ko lang sila kung talagang itutuloy ba nila yung plano nila sa bandang huli. Pero yun, sinasang-ayunan ko lang sila noong una, pero nasa isip ko na sasabihan ko sila na pag-isipan nila ng mabuti, ng maayos. Kasi alam nyo mga kababayan, alam nyo kung napansin nyo dun sa vlog, hindi ko lang alam kung napansin nyo, pinapahaba ko talaga yung usapan para mapagdesisyonan nila ng maayos. Sinasabi ko na ayusin muna yung mga kailangang ayusin para mas maisipan nila, mapag-isipan. Kasi kung walang lakad si Nanay Isin, walang pipirmahan, baka that day na pumunta kami dito na isama na niya kaagad si Nanay Isin, di ba? Doon pa lang wala na kaagad kasama si tatay. Inaantay kayo nila. Inaantay kayo nila. Okay, ito mga kabayan, ano lang naman, kumbaga, kahapon, Petsa 20 ano? Petsa 20 kahapon? Ay, ngayon. Okay, 19, kahapon yung promise natin sa kanila na aalis sila. Dapat kahapon kahapon yung ang alis nila. Kumbaga na-delay lang naman ng 1 araw, no? Ngayon kami pupunta ng Petsa 20, Petsa 19 yung dapat na aalis sila. Okay, 1 araw lang naman. Kumbaga hindi ko masabi kung may ano ba kami, may kasalanan ba kami na hindi kami kaagad pumunta kahapon para nabigyan sila ng pera. Sinagot ko ngayon, sabi ko, kaya hindi nakabalik agad dito, siyempre, may ginagawa yun doon sa pupuntahan. Opo tayo, totoo po. Napakadami po namin ginagawa. Si Commander po, mga kabayan, meron siyang karamdaman na... tamang ginagawa ko. Yung po aking misis, may karamdaman, hindi naramdam, na hindi po pwedeng matagtag. Hindi pwedeng sumakay sa motor, hindi pwedeng sumakay sa sasakyan. Talagang bed rest lang talaga yung kailangan niya. Kaya hindi kami makakilos ng ayos. So, pati nga mission namin na dapat, ang promise ko kahapon yun, dapat kung natuloy yung mission na yun, pupuntahan ko si Nanay Isin dito, kung anong plano nila, kung talagang itutuloy nila, ihatid ko sila. Kagaya ng pangako ko, ihatid ko sila. Kaso nga lang, ilalabas nila ako kung ano man yung pwede mangyari kay tatay dahil sa desisyon nila na yun. Naku, ako hindi ako papayag na umalis si Nanay Isin. Okay, so sige tay, sa ngayon awa ako sa inyo tatay talaga. Anong kinain mo kaninang tanghali tay? Kanin. Ha? Kanin yung walang ulam. Anong unulam mo? Walang ulam. Walang ulam. Grabe naman. Iniwanan ka ba nila ng pera? Mayroon. Magkano iniwan sa'yo?
690. 690. Ibig sabihin may pera sila. Ano? Pakiwari ko pa, baka bininta yung 1 euro. Pakiwari ko lang. Bininta yung yero? Hmm. Hindi po tatay isa. Ilan yung yerong binili nyo? 3 yun. Wala na tatay lahat yung yero. Hindi lang po isang bininta, 3 po. Inabil niyo doon kay Jurat ang akala ay Tay, bininta na po yun. Wala man pong taong tumatanggap ng sangla na yero. Bininta po yun, ha? Okay, so nagbigay ako kasi ng pera sa kanila dati. Sila naman ay sipang bilhin ng yero. Kanila naman na yun. Kaso nga lang, pinagbili nila yung yero. Hindi nila tayo naantay ngayon na kahit isang araw lang naman yung naging delay natin sa pagpunta dito. Doon sa pinangako nating araw. Ano? Okay, at sabi ko naman, nakakachat ko yung naghatid dito kay Nanay Rowena na sabi ko, pupunta kami. Sobrang nabisi lang talaga at lalo-lalo na kay Commander. Hindi ko pwedeng pabayaan. Unang-una, sariling pamilya. Hindi ko pwedeng pabayaan yun. Sabi ko yun. At siya ay may karamdaman na hindi talaga pwedeng, hindi pwedeng matagtag. Okay. So sige tayo, sa ngayon, dagdagan mo muna yung ano mo. Hindi kita pwedeng bigyan ng malaking pera kasi nagsusulo ka dito, ha? Dagdag mo muna dyan. Hawakan mo muna ito, ha? Hawakan mo muna yan, ha? Tay, ha? At bukas, bang wala, i-monitor natin si tatay. Kasi iniisip ko wala siyang kasama dito sa gabi. Kung may maramdaman si tatay dito ang sakit, wala siyang matatawag. No, wala siyang mapagsasabihan man lang. Hirap ako sa paghinga. Ha? Naghihirap ako paghinga. Hirapan ka sa paghinga. Oo. Okay, tatay, ganito. Paano, ano bang pwede nating gawin para may ano ka man lang dito? Sinong pwede namin puntahan ngayon? Pupuntahan ko para lang masabihan ko na samahan ka dito. Sinong pwede? Kasi tayo sa bahay gustuin ko man. Wala talaga ng ano sa bahay. Wala talagang pwesto. Wala talagang tutulugan. Kasi kami nangungupahan lang. At lahat ng family ni halos ni Commander ay nandoon. Sama-sama kami. Puso na yung lamok. Digi. Tay, sinong gusto mo kausapin ko? Para may kasama ka dito. Sabihin niyo lang. Ay, wala akong nagustuhan dito na mga kasama. Ha? Wala akong nagustuhan dito na mga kasama. Para lang tayo, kahit apo, wala ka bang apo? Wala, ang layo. Para lang may kasama ka pagtulog. May maramdaman kami, tatakbo at hihingi ng tulong. Hindi ko siya natulog at high blood ako, baka ako dito na mamatay. Hindi ako natulog. Ay, baka lalo ka namang mapasama kung hindi ka natutulog. Hindi. Kung gusto mo daling kita sa anak mo, sino pwedeng daling kita? Ay, wala. Malalayo. Grabe ito, mga kababayan. Sa akin kasi, hindi kasi kami basta lang yung tulong. Hindi kami ganun. Kami yung iniisip muna namin kung ano yung pwedeng mangyari. Tsaka hindi kami pumapabor lang sa isang desisyon. Kumbaga, alam namin yung desisyon niya ay may maapektuhan. Hindi kami basta-basta pumapayag sa ganun. Hindi kami basta-basta uma-agree sa ganun. Yun, kaya nga sabi ko, 'di ba, pag-isipan muna nila ng mabuti. Yung huling vlog namin, sabi ko pag-isipan muna nila ng maayos. Sa totoo lang, yung huling vlog ko dito, medyo ibang pakaramdam ko kaya hindi ko na tinuloy yung vlog. Kung mapansin niyo, 16 minutes lang yata 'yon. Wala ako sa mood nun kasi nga naisip ko na kaya pala nilang gawin kay Tatay Doro na iwan, parang ganun. Na alam nilang may karamdaman. So, yun. Tumatawa lang ako noon. Sinasakyan ko lang sinasabi nila pero yun nasisip ko iba. Okay. So guys, ganito ha. Babalik kami dito bukas ng umaga ha. Ha? Mag-iingat ka dito. Ha? Wala ko ibang magawa. Wala naman tayong pwedeng patulugin dito. Kaya ko man yun. Ang kinukuhan ko yung hilinga ko, wala ng hagal nandito. Hindi na labas. Sige, ano tayo? Ito. Dagdag mo pa ito dyan. Dagdag mo, ha? Dagdag mo po yan sa pera mo. Ang tatay. Dating kayo dito, wala kang matimbawas.
Bili mo tatay kung anong gusto mong bilhin ha. Hindi ko naalisin sa bahay niya. Ay, hindi mo kaya maglakad nga pala na ano, ng malayo ano. Kaya ko kundi sisin ng bahay. Okay, sige tayo na unawaan ko. Sige, kung sakali man, pwede ka naman namin dito dahan ng pagkain. Ano? Tatay, para yung hindi ka nalalabas-labas. Ano? Pwede rin. Ano? Ito, kung may gusto ka lang ipabili o makisuyo ka, pwede naman. Ano? Tay. Okay, sige. Sa ngayon, pupunta muna kami, ha? Mag-ingat ka po dito. Wala kami magawa at yun naman ang naging desisyon nila. Ha? Anong gusto mong sabihin sa kanila? Ay, umuwi na sila at masama ang pakiramdam ko rito. Yung pag-alis nga nila dito, parang ayaw kong alisin sila. Ay, magkasama silang dalawa. Sige. Ano na lang ang inisip mo tayo? Dahil gano'n yung nag-desisyon. Tumati ako dito, yung magpabulok. Kasi wala sila dito. Kasi tayo, hindi ka pumayag. Kaya lang, baka si tatay naman kasi lumabas na kontrabida. Bakit? Kapag hindi mo pinayagan, nasa na, di ba? Baka sa iyo naman sumama ang loob. Sabihin, kontrabida, ganyan. Ako ang makakaalis dito, kundi yan bahay talaga dito. Inaalisan. Dahil marami kaming nawala din. Sa mga mahirap lang na bagay. Hindi man sa mayaman. Sige tayo, ikaw bahala tayo. Kasi ikaw, pinayagan mo kasi sila. Desisyon nyo rin yun. May karapatan po kayo magsalita sa kanila pero di nyo sinabi. Ha? Ang sabi nila ay mabalik sila dito, may dalang motor. Sana. Yung motor sa dagat. Okay, sana nga. Sana din sila dadaan para makabalik dito. Okay, sige. Papunta naman na kami, ha? Sige, mag-ingat po kayo dito, ha? Okay, sige. Kaya mo, pasok ka, lalaking kita. Sige na, para may matumba ka pa dyan, ay. Dandahan. Ako na madala niyang bangko. Ako na madala. Masakit dito. Ha? Masakit? Pakiwari daw sa high blood din. Sa high blood. Ang ulo ko naliliyo. Nung una napasakit na ako niyan, pero mas grabe yan. Sige, pasok. Kukunin ko yung ano mo. Kapit. Kukunin ko yung bangko mo. Grabe ang aso ni natatay dito. Napaka-aggressive nila. Hindi sana siya pumakain. Tay, pupunta na kami, ha? Okay, mag-ingat po kayo. Sige po, tay, ingat po. God bless. Okay, so mga kababayan, hindi natin inabutan si Nanay Rowena at si Nanay Isin para masabihan sana natin huwag nilang ituloy. At ayoko namang, di bali na sa akin, hindi ko na iniisip kung lumabas akong kontrabida sa pagtatagpo nila. Alam ko naman na yun yung makakabuti kasi nga si Tatay Doro ay mag-solo lang dito. So naunawaan ko na napakatagal nila hindi nagkita, 29 years. So napakatagal talaga no, na-miss nila yung isa't isa. Kaya lang sabi nga ni Tatay, kumbaga nagkita naman na sila at nabawasan na yung lungkot na nararamdaman nila, maglaan na lang sila ng ibang araw na sila Nanay Rowena na lang yung pumunta dito. At para nang sa ganun ay hindi si Tatay Doro may iwan mag-isa. Ganun na lang sana yung naging decision nila. Kaso nga lang, bininta pa nila yung yero. Sayang lang, di natin nabutan. Dapat pala kagabi, kahit gabing-gabi na kami dumating galing sa pagpapacheck up ng commander, nagdiretso na kami dito. Kaso pagod na din talaga ako sa biyahe kagabi. Sobrang pagod na din. Kaya nga nag-chat naman ako dun sa nagatid kay Nanay Rowena na basta pupunta kami dito. Ngayon nga sana. At plano ko sana nung una isabay ko sila, ihatid ko sila doon kung saan man, walang problema kahit na mag-spend kami ng oras para maihatid sila doon sa location nila mismo bago kami mag-mission trip sa Lucena. Kaso nga lang na hindi natuloy dahil nga kay Commander. Okay, so yun. Masabi mo doon Ran sa naging decision, di natin naabot. Nakawas Tatay Doro dito nagsusolo. Tsaka yun nga sabi niya, hindi wala siyang kakayanan magluto. Sino ngayon magluluto sa kanya? Yun ang mahirap. May kinausap man daw. May kinausap nga naman na pagluluto siya. Hindi naman dumating. Hindi naman napunta. Wala din. Yun ang sasabi ko. Yung nga iniisip ko. Kasi mahirap ikatiwala ang sarili mong tao sa ibang tao. Di ba?
Buti sana kung mga anak man lang yun o Oo, kung anak yun, pamangkin, ganun. pamangkin ganyan. Kaso wala. So ano na lang, siguro kung mapanood man to nila Nanay Rowena o nung nagatid sa kanya, sana po kayo mismo i-push nyo si Nanay Isin na makauwi kagad dito within 3 days or kung kaya nga ng 2 days, pauwi nyo na kagad kasi Tatay Doro dito ay hindi natin alam ang pwede mangyari sa kanya. So, ayun, decision nyo po yan kung ano man mangyari, tapo tayo magagawa. Kami naman, ginagawa lang namin yung best din namin para tatay. Kung ililipat ko si tatay ng boarding house ngayon, wala din naman siya kasama. Di ba? Sa bahay, wala talaga. Kung meron lang, why not? Di ba? Ipusto natin si Tatay Doro doon. Kaso wala talaga. Wala naman siyang kamag-anak. Wala namang kamag-anak. Willing akong ihatid siya sa mga anak kahit nasaan man ngayon. Kahit abutin kami oras ni Rans. Kaso wala din. Ayaw niya. Ang layo daw. At naisipan na nga namin na dumiretso ni Rans dito sa sentro upang mamili ng mga pangangailangan ni Tatay Doro dahil base nga sa aming nakita ay wala siyang kakayahan na lumabas ng kanilang tahanan upang bumili ng kanyang kailangan. Okay, so andito kami ngayon sa sentro na binilisan na lang namin makarating dito ni Rans para mamili na kami ng mga kailangan ni Tatay Doro para madala namin doon kasi base sa nakita ko sa sitwasyon niya, hindi niya talaga kayang maglakad-lakad para bumili ng pagkain niya. So nabanggit niya kanina, wala siyang minulaman lang. So ngayon, babalik tayo doon para dalhin itong mga bibili natin na grocery sa kanya para may makain si Tatay Doro kasi kawawa naman yung tao. So, tara, at bukas kita kasi lang tayo sa susunod na pagbisita natin naman sa kanya.